Hi guys! Welcome ulit sa ating video. So for this one, ang gagawin natin dito is try natin mag-solve ng problem. Okay? Gamit yung ating conjugate beam method. Alright, so meron tayo ditong prop cantilever beam daw na may span na 15 meters and may kine-carry na uniform load na 10 kN per meter. Ang prop cantilever beam guys, cantilever beam yan. Fixed end sa isang dulo and then sa isang dulo is simply supported. Okay? Meron siyang binigay dito na elastic modulus and moment of inertia. Mamaya explain ko kung bakit natin kailangan yan. And then, pinapa-determine niya yung reaction natin sa simply supported end ng beam at saka yung distance ng ating point of maximum deflection mula dun sa simply supported end and yung maximum deflection mismo. Okay, so para ma-solve natin yan, drawing muna natin yung beam. So, yan ang itsura ng isang cantilever beam. Okay? Fixed end sa isang dulo. Simply supported sa kabila. Okay? And then, meron siya sinusupport na 10 kN per meter. And, una natin kailangan i-solve is yung reaction dito sa supported end. Ngayon guys, hindi natin pwedeng i-solve yan through statics analysis. Kasi, tawag dito, indeterminate siya. Tama? To the first degree. So, dito guys, makapakita natin na pwede rin gamitin yung conjugate beam method sa pag-solve ng mga indeterminate beams. No? Nakasanayan kasi natin na conjugate beam. Madalas pang determinate structures lang. Pero pwede mo rin siyang gamitin sa conjugate beam. Medyo may challenge nga lang. Pero dito, tatry natin siyang gamitin. Okay? So, una natin kailangan gawin dito guys, palitan natin yung mga reaction. Okay? So, meron tayo dito, reaction sa B, reaction sa A, moment sa A. Okay? Ngayon guys, ito yung una natin kailangan kunin. Ngayon, kung titignan natin guys, pwede tayong mag-moment dito sa A. Okay? Mag-moment tayo by parts. Yung kaninang, yung ginawa natin sa last video. Okay? So, ito yung conjugate beam natin. Kung maalala nyo, di ba? Ang fixed end nagiging free end sa conjugate beam. Ang simple support, nare-retain niya yung simple support. Okay? Ngayon, dahil dito tayo magmo-moment, lahat ng force natin and reaction, kukunin natin yung moment niya sa dulo na to. Okay? Ngayon, syempre, itong RA at MA, mawawala yan kasi nag-moment ka mismo dyan eh. So, wala siyang moment dito. Tama? Wala sila dyan. Ang meron lang moment dyan is yung RB, yung reaction, and yung moment and yung 10 kN per meter natin. Okay? So, yung RB muna, ayan ang moment diagram niya. Tama? 15 yung moment arm multiplied by yung force, RB. 15 RB. Yun ang moment niya. Tama? Yun yung pinakadulo. And syempre, first degree yan. Kasi nga, in-explain natin kanina, di ba? RB multiplied by yung X. Ang X mo is first degree lang. Okay? And then, ito naman. Ang moment nito is, compute natin, syempre. 10 times 15, so 10, yung height, multiplied by 15. So, yun yung magiging resultant. Ang resultant niya, nasa gitna, ang moment arm niyan, syempre, kalahati ng 15 meters. Ayun ang moment arm niya. 1125. Yun ang moment niya doon, 1125. And again, magiging second degree yan. Bakit? Kasi nga, in-explain din natin kanina yan, di ba? Ang uniform load, kapag nag-moment diagram tayo, nagiging second degree siya. Nag-a-add tayo ng 2 degrees. Okay? And also, mapapansin mo dito, yung length mo, 15, 15. Dalawang beses. So, magiging 15 squared yan. So, yung length mo, second degree. Okay? So, kaya second degree yung force mo dyan, yung moment diagram mo dyan. Okay? Ngayon guys, kung papansinin natin dito, itong bagong conjugate beam natin, dahil simply support siya dun, anong pwede nating ma-infer dito? Ma-conclude dito? Wala tayong moment dito sa B. Tama? Sa support natin. So, kung wala tayong moment dyan sa support, kapag nag-moment ka dito, ang magmo-moment lang dyan is yung resultant nitong nasa baba and yung resultant nung nasa taas. And kung ma-imagine mo, ang variable mo doon, RB lang. Makukuha natin yung RB. Tama? Okay. So, para magawa natin yun, get muna natin yung resultant. Okay? So, pag nag-moment tayo dun sa B, iikot yung resultant ng triangle natin. 15 RB yung height, multiplied by yung 15 length, and dahil triangle yan, multiply natin by 1/2.
Ayan yung resultant. 15 squared over 2 RB. Sinimplify lang natin to. Multiply natin sa moment arm niya. Ang moment arm niya, dahil triangle. Diba? Alam naman natin ang triangle, ang centroid niyan is mula dun sa buntot, vertex, 2/3 ng length niya, ng buong length. So, 2/3 ng 15. Okay? Or simply 10. Okay? Next. Itong nasa baba naman, dahil second degree to na curve, ang area nito niyan ay, resultant nito ay yung height multiplied by length. So, 1125 times 15 multiplied by 1/3. 1/3 ang area ng isang second degree na curve. Okay? And then, ang moment arm niya, ayan, simplify lang din natin ulit. Ang moment arm niyan is 3/4 ng 15. Sa kabila, 1/4. Okay? 3/4. Mamaya explain natin kung bakit. Actually, ngayon, explain natin to bakit ganito. Okay? Ngayon, ayan na, 3/4 times 15 yung moment arm. Equal dapat yan sa 0. Wala na tayong ibang moment dyan kasi nga, ito lang naman yung dalawang force na mag-a-act kapag nag-moment tayo dito. Okay? So, kung papansinin mo, RB lang yung variable mo dyan. Masasolve mo yung RB. Okay? Ngayon guys, ito ang rule natin sa pag-determine ng resultant and ng centroid ng isang curve. Okay? So, ang resultant mo, yan is yung height W times L. So, basically, ano lang yan? Base times height, area ng isang rectangle. WL. Multiplied by ito yung multiplier natin. Depende to sa curve. Ang curve mo is 1 over degree of curve plus 1. So, kung 1 degree to, kung 1 degree curve yan, tulad ng triangle, magiging 1 over 1 plus 1. Or basically, 1 over 2. Kaya siya ganun, okay? Ito naman, pansinin nyo, 2 degrees to, di ba? So, kung 2 degrees yan, itong 2 mo dito magiging, n mo dito magiging 2. So, 1 over 2 plus 1 or basically 1/3. Kaya siya ganun. So, ito yung general formula natin, okay? And then, ang centroid naman niya, ito, mula dun sa buntot hanggang dun sa resultant, yan ay L, ito yung multiplier natin, n plus 1 over n plus 2. Okay? So, kung ang degree mo is 1, tulad nung triangle natin, mula sa vertex yan ay n plus 1 sa taas, that is 2. N plus 2, which is 1 plus 2 sa baba. So, magiging 2 over 3. Kaya ganun, 2/3 ang triangle natin. Ganun din dito. Second degree. So, ang 2 mo sa baba, ang n mo sa baba is 2. Magiging 4. Ayun, 4. Ang n mo sa taas is 2 plus 1. Magiging 3. Kaya 3/4. Yun ang multiplier mo. Sa x2, actually, ito kahit di mo natandaan, ang gawin mo na lang, L minus x1. Yun ang x2. Tama? Pero yan din ang, yan lang ang kanyang formula. Okay? So, yan. Tandaan nyo na yan. Magagamit natin yung madalas dito sa pag-compute ng mga moment by parts natin. Pero usually guys, ang pinaka nakita ko ng pinaka OA, mga triangular load lang naman. Usually, triangular load na yung pinaka sagad na binibigay sa problem. Wala naman siguro magbibigay ng parabolic na load dyan. Ang hirap, medyo, matrabaho. Okay? Pero anyway, yan. Sana na-guess nyan, no? So, ngayon, kunin natin ngayon yung RB natin. Shift solve lang natin yan. Yan ang RB natin. 56.25 kilonewton. Yun ang reaction natin sa simply subordinate. So, yun. Na-try natin i-solve siya. Kahit indeterminate siya using conjugate beam method. Okay? Actually, kasi guys, yung mga deflection method talaga natin, ginawa yung mga yan para i-solve yung mga determinate beams natin. Well, aside from the fact na ang sinosolve talaga niya is mga deflection, ano rin siya, isang purpose din yan is pag-solve ng mga indeterminate beams. Okay? Okay, now next, try naman natin i-solve yung distance niya from the point of maximum deflection to the simply supported end. Okay? Pero bago yun, syempre, dahil meron tayong conjugate beam dito, try muna natin kunin yung reaction dito sa simply supported end natin, no? Dahil nga bagong beam yan, ang reaction mo dito, hindi ito, Ang reaction na to is yung reaction mo dito sa real beam. Ang reaction mo dito sa conjugate beam, iba yun. Bago yun, okay? So, try natin i-solve to. Para i-solve yan, summation lang tayo ng vertical. Well, since meron na tayong RB, makukuha natin yung resultant nung sa taas, triangle resultant. Meron din tayo nung sa baba,
pwede na natin kunin itong RB prime. Tawagin natin RB prime para conjugate siya. Alam natin conjugate reaction siya. So, halata naman na magiging pababa to kasi meron kang pataas na 6,000, pababa na 5,000. Kulang ka pa ng pababa para ma-solve, maging, tawag doon, maging equilibrium. Okay? So, summation tayo ng vertical, makukuha natin yung RB prime. 703.125. Okay? Yan ang ating reaction sa conjugate beam. And additional info lang guys pala, kaya natin kailangan yung EI. Kasi itong mga moment diagram natin sa conjugate beam, lahat yan, merong denominator na EI. Na kadalasan, hindi lang natin nilalagay agad kasi kadalasan, constant naman ang given na EI. No? Pero kung sakaling given yung EI na and iba-iba siya per beam, I would suggest na ilagay nyo na agad yung EI sa baba. Okay? Kaya kung mapansin nyo dito, hindi ko rin nilalagyan ng units. Kasi ang unit na itong moment diagram dyan, kung mapansin nyo, di yan KNM. Di yan moment actually. Kasi kung mapansin nyo, ito. Kunyari, itong reaction dito. Ito RB multiplied by length. That's kilonewton times meter. Yun yung height, kilonewton times meter. Ano magiging area niyan? Kilonewton times meter times length ulit, magiging meter. So, kilonewton meter squared ang resultant mo. Tama? So, hindi ko muna nilagay dyan para hindi nakakalito. No? Mamaya na lang, may tuturo akong mas madaling way para hindi na natin iniisip yun. Okay? Pero for now, lagay lang natin yung mga magnitude niya. Okay? So, ayan, again. Since nakuha na natin yung reaction dito, guys, kailangan natin kunin yung distance mula dito sa simply supported end kung nasaan yung maximum deflection. Okay guys, di ba sabi natin kanina sa real beam, ang deflection mo sa real beam, yun ang moment mo sa conjugate beam. So kung hinahanap mo ang maximum deflection, ang equivalent dun sa conjugate beam is maximum moment. And ngayon guys, from the principles natin ng mga forces ng sa theory, saan mo ba makikita ang maximum moment? Doon sa point kung saan nag-zero yung shear. Tama? So, kailangan natin mahanap dito kung nasan yung zero shear. So, hahati tayo dito. Hindi natin alam kung nasa part. Ayan. Hatiin natin. Sabihin natin nandito banda. And ang distance niya mula sa B is X. Kaya ito yung hinahanap natin. Ngayon, dahil hinati mo siya dyan, ang lalabas lang dyan, moment. Kasi nga, sinasabi natin, na ang point na yan is yung maximum moment or maximum deflection. Sa maximum moment, wala kang shear. Kaya wala tayong palalabasin na shear dyan. Okay? And then, paano natin makukuha yung moment? Well, kung mag-moment tayo dito sa B, makakancel tong RB. Ang iikot lang yung dalawa plus yung moment. Masasolve na yung moment. Tama? Pero bago yun guys, dahil hinati natin, iba na yung height mo dito. Kasi varying yan through sa length. Tama? Ang height mo dito, 15 RB. Ang height mo dito, hindi na 15 RB. Tama? So, para makuha yung height natin, ganun din dito sa baba, okay? Hindi 1125 ang height mo dyan. Ayun, liit, halata naman, di ba? Ang 1125, itong height na to. Ang height mo dun, hindi na 1125. So, kailangan muna nating mahanap yung load na pasok dun sa i-analyze nating section. And tawagin natin yung height nila as W1 and W2. Okay? So, paano natin ma-solve yung W1? Kung papansin mo, triangle yan. Pwede tayong mag-ratio and proportion. Okay? So, yan. 15 RB, height ng total triangle over 15. So, height over base. 15 RB over 15. And equivalent yan sa W1 over X. Tama? Ratio and proportion. Ang W1 mo, makakancel ng 15, 15. Lipat yung X doon. W1 mo is RBX. Okay? Ganun din ang gagawin natin sa W2. Pero since second degree yan, guys, ano ang naka-second degree dyan? Ang naka-second degree dyan is yung length. Kaya ang second degree, ilalagay natin sa length. Okay? Hindi ka pwedeng ratio proportion tulad nito kasi ito pang triangle lang to. Ito kasi may degree na tayo na second degree dito. Okay? Or mas alam nyo to bilang squared property of parabola. Tama? Ngayon, ginawa ko lang ganun yung explanation kasi pag nag-third degree yan, third degree lalagay mo dun.
So, ganun lang ibig niya sabihin. So, 1125 over 15 yung length squared, no? Kasi nga second degree. Is equal to sa height mo na W2 over X, over length. Pero again, second degree. X squared. Transpose lang, yan ang value ng W2 mo. Okay? So, dahil meron tayong height nila, pwede na natin kunin yung resultant nila. Ngayon, para makuha na natin yung X dyan, kung mapapansin nyo, dahil wala tayong shear dyan, pwede tayong mag-summation ng vertical para makuha muna natin yung X. Okay? So, section AA, mag-summation tayo ng vertical. Ang mag-a-act lang dyan is yung taas and yung baba. Wala tayong lalabas na shear dyan. And also, syempre, yung support dito. Kaya natin kinuha to. Okay? So, yun. Resultant mo na nasa taas. Pataas yan. Positive. RBX, which is yung height, multiplied by the length. X. Times 1/2 kasi area yan ng triangle. Kaya may over 2 dun. Okay? Minus. Ito naman sa baba. Yung height muna niya. 1125 over 15 squared multiplied by x squared. Yan ang height. Multiplied by the length, which is x. And again, second degree yan. Ang area yan is 1/3. Multiplied by 1/3. Okay? Minus, dahil pababa yung RB prime, 703.125. Equal dapat yan sa 0. Ang RB natin hindi variable, nakuha na natin yan. Ayun siya. Yun ang RB. Okay? Hindi ko lang nilagay. Pero kasi mahaba masyado. And shift solve lang natin, makikuha natin ang X. So, makikita natin ang maximum deflection from the simply supported end at 6.32 meters. Okay? Ngayon, para makuha natin yung mismong maximum deflection, which is yung moment mismo dyan, pwede na tayong mag-moment sa B. Okay? Kasi, wag na tayong mag-moment dito sa gilid, no? Kasi pag nag-moment ka dyan sa gilid dito, lilitaw pa tong RB eh. Additional isusulat, itatype sa CalCube. Dito na lang tayo mag-moment. Wala ka naman shear dyan eh. So, ang iikot lang dyan, yung resultant mo sa taas, resultant mo sa baba, and yung mismong moment. Tama? And since meron naman na tayong X, kaya na natin gawin yun. Okay? So, moment tayo sa B. Resultant niya muna, RBX, which is height, multiplied by length, X, multiplied by 1/2. Yun yung resultant. And yung moment arm niya is, mula sa buntot, sabi nga natin, diba, triangle, 2/3 ng length. And ang length is X. So, 2/3 X. Okay? Minus, ang resultant naman ng baba, 1125 over 15 squared times x squared. Yan ang height ng W2, di ba? Multiplied by x, which is yung length. Multiplied by 1/3. Kasi area yan ng second degree curve. Yun ang resultant. Ang moment arm niyan, di ba, from the buntot is 3/4 ng x. 3/4 ng x. Okay? Plus, yung moment mo mismo. Okay? And guys, ang variable mo lang dyan is yung moment mo mismo dahil meron ka ng X, meron ka ng RB. Ayun sila. Hindi ko lang ulit nilagay. Ang moment mo dyan, max, is negative 2,738.93. Ngayon, bakit nag-negative yan? Usually kasi sa conjugate beam, nagkakabaligtad talaga yung sign convention natin. Kasi yung mga load mo, pabaliktad. Okay? Pero usually naman sa mga choices, hindi naman nagmamatter yan kasi ang madalas sa choices ang makikita mo lang magnitude ng value, yung magnitude mismo, walang sign yan. So, huwag nyo na masyadong i-overthink yan, okay? Pero guys, hindi pa yan yung maximum deflection natin, moment pa lang yan ng conjugate beam natin. Para makuha natin yung maximum deflection, ito ang gagawin natin. I-divide natin itong nakuha nating moment sa EI. Kaya natin siya kailangan, okay? I-divide mo lang yan sa EI. Yun ang maximum deflection. Ngayon guys, paano naman kunyari pinapakuha sa'yo yung shear? Ang shear, i-divide mo lang din ng EI. Okay? So basically, yung makuha mong values sa conjugate beam mo, naka-divide lang yan ng EI. Okay? So i-divide natin siya ng EI. Okay? Ngayon guys, hindi pwedeng yan yung i-divide mo sa EI. Kailangan mo mag-multiply dyan ng 1,000 raised to 4. Ngayon, bakit 1,000 raised to 4 yan? Kung babalikan mo yung mga naging unit nito guys, ang final unit nito kasi sa conjugate beam, ang final unit nito is Kn m raised to 3. Okay, so that's Kn meters raised to 3. So, ilan yung kailangan mong i-convert sa Newton and sa mm? Dahil nga ang
deflection natin, dapat naka-mm yan eh. And ang elastic modulus natin, naka-MPa yan. Ang inertia mo, naka-mm din. So, dapat naka-Newton tayo ng mm. Okay? Ngayon, kung gusto mong i-derive yung pwede naman, pero ito, mas maganda tandaan mo lang to 1,000 raised to 4. Kapag naman slope ang kinukuha mo, 1,000 raised to 3. Gagawin mo lang yan, guys, kapag ang unit na ginawa mo mula sa unang pag-solve mo is kn and meter. Okay? Pero yun, ang final ano mo kasi dito unit is kn m cube. So, ang kn gagawin mong Newton times mo ng 1,000. And then meron kang meters na naka-cube. Gagawin mong mm. So, tatlong 1,000 yun. So, tatlong 1,000 tsaka isa pang 1,000 para sa kn. Apat na 1,000. Okay? Divide lang natin sa EI. Ayan, 70,000 megapascal dapat. Ang binigay sa atin, gigapascal. So, convert natin siya into megapascal. Dagdag ka lang ng tatlong 0. Multiplied by inertia. Naka-mm na wala ka nang kailangan gawin dyan. And yan na ang deflection mo. 78.26 mm. Okay? Okay guys, well, yun na yung ating sample problem para sa conjugate beam natin. Well, I hope sana may natutunan kayo. Sana na-gets nyo yun. If ever man may confusing part, guys, i-comment nyo lang din ulit. No? Try natin sagutin. And as usual, guys, thank you. Thank you sa panonood. See you sa next video. Bye-bye.